Good morning guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update na pag-uusapan para po sa araw na ito ay pumapatungkol po of course dito po sa mainit na pinag-uusapan sa social media patungkol sa mga dapat po nating abangan sa 2024. So kung ngayong Disyembre ay talagang napakarami ng atin pong mga balita, ka-OG, ang dami pong mga kaganapan, nanalo ang TVJ sa APO, etc. etc. Sa January, mukhang overload na naman po tayo sa update. And nawa, kaunchi talagang good news pa rin po ito. But before that, sa mga hindi pa po pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating balita. At ito na nga, simulan po natin ang ating pong balitaan para po sa araw na ito. So, patuloy pa rin nga po na niyayabangan ng pro-tape, mga panatiko po ng Tape Inc., ang mga TVJ fans. Kasi mga uto-uto lamang daw ang naniniwala sa TVJ. Halatang mga angkin at mukhang pera lang daw talaga ang TVJ, kaya gusto pong kunin ang titulong Itbulaga, tapos gusto pong sakmalin ang Tape Inc. na nagpayaman daw po sa TVJ. Kasi kung wala naman daw po ang Tape Inc., baka kung saan din daw po pupulutin ang TVJ. Halatang gusto lamang daw pong angkinin ang mga advertisers, gusto lamang pong suluhin. Kaya umalis po sila sa Tape Inc. Kasi kung makikita daw po ninyo ngayon, ang dami-dami raw pinagmamalaki daw ng TVJ fans na ang dami-raming advertisers, may major sponsors, pero ang liit-liit naman daw ng studio. So, saan daw po dinadala ng TVG ang kanilang kinikita or kinita dito sa mga advertisers na yan. Tapos, yung mga papremyo, ang liit-liit lang daw. Tapos, para pang mga sardinas sa studio. So, kung meron daw pong halata, masyadong pagiging gahaman TVJ daw po yon. Gustong solohin advertisers, gustong nakawi ng Itbulaga, and then tinitipid ang audience at ang pinamimigay na papremyo. Unlike daw po dito sa kabila na halos ipamigay na lahat. Ang galing talaga mambaliktad ng mga ito, no? So, palibasa, parang ano lang din yan yung mga taong seloso. Takot po sa sariling multo, kaya ayan, kanila pong pinapasa po sa iba. And kanila rin nga pong ginagamit ang APT para batikusin ang TVJ fans kasi nga raw ay ang liit-liit ng studio ng TVJ. So kahit naman po maliit ang studio ng TVJ sa ngayon, nauunawaan naman po namin yan. At ang importante kasi higit po sa taong nakakapanood sa loob ng studio, mas marami yung advertisers na makipagtansak po sa kanila. Mas importante, mas maraming advertisers. So, ka-OG, nakakatawa lang itong kabila na oo nga, ang laki na studio nila. Wala naman pong advertiser. So, parang empty lamang din po ang laman ng kanilang noontime show. Yung kanila pong minamaliit ay pinipilahan naman ng mga advertisers. Talaga naman pong hindi may pagkakaila na maraming nanonood, nag-aabang at sinusuportahan ng mga Pilipino. Unlike po dito sa masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pero ligwak naman sa taong bayan. Sabi nga po ng TVG, mas gusto po nila yung humble beginnings. Maliban naman natin, nakaready na pala ang malaking studio sa TVJ, pero mas pinipili ng TVJ ang humble beginnings. At gustong tapusin ang taon po na ito ng humble lang. Yan kasi yung sinabi rin ni Bossing na mas pinili po nila na magsimula sa maliit na studio. Sabi dito, habang pinagyayabang ng bugok na vloggers ng kabila ang dami ng taong nanonood sa APT Studio, naiintindihan naman namin mas maliit lang ang studio ng TV5 Studio 4.
dahil nga ginagawa pa lamang ang mas malaking studio ng Itbulaga TV5 sa Novaliches, kaya maghintay lamang kayo. Samantala, wala namang kaso sa amin kung maliit o malaking studio. Sanay ang TVJ Chan. Ang importante, masaya ang lahat at kayang pagkasiyahin ang buong bansa. Dahil sila mismo ang pumupunta sa mga barangay at hindi mahulugang karayom ang mga tao. Tuwing nagsusugod bahay, sina Mayor Jose at Dover Guards, Wally at Mama Pau. Huwag na tayong lumayo pagdating sa online views. Talagang nilalampaso ng Itbulaga ng TVJ sa TV5 ang kangusong show ng tape na hindi man lang maka 1K araw-araw ang views. Kahit nagpatulong pa sila sa YouTube channel ng GMA7, wala pa ring epekto. Kasi nga, original is always number one. Kasi nga, nasa TVJ na ang trademark. Sila ang may-ari ng Itbulaga. Kaya kayong mga kangusong vloggers dyan, keep dreaming. But you will never, ever be Itbulaga. Iyak na lang kayo. Samantala ngayon naman, pag-usapan natin kaligit Afrikaans ang patungkol po dito sa mas pinalakas na Sulit TV para po sa 2024 Collegiate Tabigad. So sa mga may problema po sa signal, may good news po tayo ka-OG. Ayan, Sulit TV, bili na po kayo ka-OG dahil ito po ay sa TV5 and sponsor din po talaga yan ng TVJ. So, base po sa latest update, ang TV5 or ng Sulit TV saan mapapanood sa digital terrestrial. Starting 2024, ayan, meron po sa Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tugigaraw, Baguio, Olongapo, Tarlac, Batangas, Occidental Mindoro, Puerto Princesa, Legazpi, Calibo, Iloilo, Bacolod, Cebu, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, Tacloban, and Zamboanga. So, ayan po, digital. Hello, digital. Sabi po dito, the Brigads, naka-digital na ba ang lahat? Alam niyo ba? Sa utos ng National Telecommunication Commission or NTC, nakatakdang mag-shut off ang lahat ng analog TV channels sa buong bansa. Kasama na dito ang analog signal ng TV5. Mula po ito sa ang True na Facebook page. Ito ay para mag-giveaway para sa full-blown na digital terrestrial broadcast gamit ang ISDBT na maaaring mag-umpisa na sa mga susunod na taon. Ito ang good news. Nakahanda na ang kapatid TV5 para sa digital. Ayan, nakakatuwa naman ka-OG, no? And sabi pa dito, simula 2024, mapapanood nyo na ang EAT or Itbulaga at ang lahat ng paborito mong TV5 shows mula Batanes hanggang Hulo in digital format. Sa ngayon, meron na silang nakahandang 22 digital station nationwide at iba't ibang probinsya. Ang klarong-klaro mo itong mapapanood gamit ang Sulit TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Kung wala ka pang digital TV box, bili na ng Sulit TV. Murang-mura, walang monthly fees. Available to sa mga DIY stores nationwide at sa Shopee. So, ayan guys, at talagang nararamdaman po natin ang ng TV5 ngayon. Pag lakas po ng TV5 mga ka-legit Davigads, hindi po nakapagtataka kung someday, 'di ba, ay maabutan ng TV5 ang GMA7. Syempre ang goal po natin ay atin pong gawing number 1 ang TV5. Nawa po sa 2024 ang simula, ka-legit Davigads, and masasabi talaga natin na itong si MVP ay porsigido din. Porsigido na
palakasin ang TV5 bilang suporta of course na rin sa TVJ. Request po ng mga legendary cards at syempre ng kanyang buong stations para mas marami po ang makapanood. Samantala, sabi naman ka-legendary cards dito ni Sir Manuel Ponce, Miss Gandara, alam na nila yan na natalo na sila. Kaya lang pinapatagal pa nila para makapag-isip at makapaghanda sila sa problema nilang kakaharapin. Katulad ng pagpapalit ng title ng show nila at yung mga kontrata nila sa GMA at mga advertisers na sa Itbulaga nakapangalan. So ayun nga, kung totoo sa Itbulaga po lahat nakapangalan, mukhang mawawash out po ata, no? Hindi lang advertisers po ng Tape Inc. kundi na rin po sila sa ere dahil GMA Network ay baka palitan na sila niyan pag nagkataon. Pero sabi nga po nitong si attorney tawag dito, nalimutan ko na rin ang pangalan talaga. Attorney Annette Gozo ay grabe. Kaya sinama na natin sa limutan na nung mag-albalutan tayo sa TV5. Depende pa rin daw po of course kasi meron pa ring mga negotiations yan malamang na magaganap. Samantala, sabi naman dito ni Uncle Simblog, bakit hindi mag-complain sa MTRCB at NTC ang TVJ dahil hindi sila allowed mag-air sa TV kasi ang merchandise ang kanilang hawak na aplikasyon, hindi for entertainment. So, may say ang MTRCB at NTC para patigilin ang Tape Inc. na mag-air sa TV. So, totoo po yan. Ultimo naman po si Attorney Maggie, pinapaulit-ulit niya rin na meron silang trademark. And yun nga daw, para daw po sa products, para po sa merchandise. Kasi lahat naman po ng yon ay for merchandise po talaga. Ng lahat ng class 25, 21, di ba, ka-OG. So, dapat wala silang karapatan na umere. Doon palang maling-mali na po sila. And masilip po yan sa korte. Sabi naman dito, naghihintay ang mula kay Michelle Amore, naghihintay ang Itbulagta ng Pasko. Mali na naman yung lawyer ng Tape. Bakit? Hindi niya nabasa yung disclaimer which is safe, self-explanatory. Matagal nang tapos ang boxing. So, yun lang po muna guys ang ating update para sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more.